The party ended at exactly 1 o'clock in the morning. Wala na nga si Olive sa party kaya mag-isa lang si Lucas doon. Women surrounded them. Mag-isa rin siya. Napapatingin siya sa mga kababaihan pagkalabas niya ng banyo, pero ang kanyang smartphone ay nagva-vibrate. Agad niyang tinignan ang smartphone. Si Kiana. Napangiti siya pero napakunot noo. Himala, tumatawag to sa kanya. Nagpapakipot lang siguro ito. He answered it but a cute face showed up rather than a lovely one. Oh my! Natatawa niyang sambit na makita si Elora. Hi baby, akala ko si mama. I borrowed mama's phone po. Nasisilip po kita kung may girls. Muli siyang tumawa. You're acting jealous again baby. Walang babae oh. Nandito ako sa pinakita ni Asher ang background para maniwala to sa sinasabi niya. Nakaliko ang nguso ni Elora kaya't lalo siyang natawa sa itsura nito. Para tong matanda. You see now, baby? Where's Mama? Tumatai po. It chuckled. Does she know you will call me? Opo. Ayaw niyo po kasi kakahiya raw po. Kulit-kulit daw po ako. It's okay. You make me happy. Papauwi na nga ako eh. Kasama ko si Lucas. Sino po si Lucas? Tanong mo Linto. Sa halip mainis siya sa dami ng tanong nito, natutuwa siya. Matalinong bata si Elora. She is so curious. She keeps on asking about some things that even the answers are very simple. He finds it hard to explain. Yun ang napapansin niya tuwing nagsasama sila. Naalala niya na mabugahan to ng hangin ng aircon sa kanyang sasakyan. Nagtanong to bakit may hangin ng aircon. For a moment, he was stunned. Nahirapan ipaliwanag kahit matalino naman siya. Tapos bakit daw malamig ang aircon? Sabi niya dahil sa freon. Ano raw ang freon? Sabi niya halocarbon, a type of chemical compound. Ano raw ang chemical at compound? Ang huli, ang sagot niya, hindi niya alam. Lintik? Naubusan siya ng sagot kaya't pinagtawanan na siya. Lucas is my cousin, baby. Pogi din po siya? He laughed. You better sleep again. Uuwi na. Absolutely, but I am more pogi? She giggled. Uuwi na po ikaw? Opo. Sleepy na po ako ulit. Bye-bye, Tito Heyos. Ayoko po, girls. Ayoko rin sa girls. Sagot naman niya kaagad. Para itong nakampante at kumaway sa kanya. Tsaka pinatay ang tawag. Nakangiti niyang tinago ang smartphone. Aasahan na talaga niyang may batang kukulit sa kanya kahit alanganing oras. Tumingin muli siya sa paligid at nahagip ng mga mata niya ang pinsan niya. Lumapit siya doon para magpaalam na. Natigin naman niya ay uuwi na rin ito. Di niya lang alam kung may pupuntahan pa rin ito o ano. Karamihan sa mga dumating sa party, mga libreng oras ngayon. At ang mga may kaya sa buhay. Mga galing pa to sa iba't ibang lugar. Nagbabayad ng accommodation sa hotel ng resort. Ang iba sa labas ng resort. Most of these people are now professionals. May matatag na trabaho at kilala sa madla. May mga estudyante pa at pinag-aral ng kanilang organisasyon ng karamihan. Yung mga hikahos na sobra sa buhay. Saan naman sila kumukuha ng pondo? Marami silang sponsors. Maraming kilala ang kanyang ama at nagagamit niya yung koneksyon. He knows certain politicians at may pinagkukunan silang mayayamang tao sa Italy at sa Saudi. They find foster parents for their scholars. Legal yun. Marami silang natutulungan. He could say that Lucas was somehow right about his leadership. Sabi kasi ng pinsan niya magaling daw siyang founder. I don't want to drive anymore. I want to go back to Makati but I will fly with you, Lucas said to him when they were just solo. Napakibit balikat lang naman ang binata. Okay, let's go home now. Nakanda na silang umalis sa stage pero dinagsa sila ng mga kababaihan. Dala-dala ng mga yon ang smartphone para magpalitrato, malamang. Kilig na kilig ang mga yon habang siya nakamasid lamang naman. Sa tuwing nakakakita siya ng mga babaeng magaganda, parang may kung anong magic ang mga salita ni Elora na wag siyang mambababae. At siya ay parang nahipnotismo, sumusunod sa batas ng batang di naman niya kaano-ano. And every time he remembers Elora's sweet words, commanding him not to date a woman, he remembers her young mother. It is really an unusual thing for a woman as young as Kiana to have a child. Parang 15 anyos lang iyon nung nagbuntis kung susumahin niya. Napapaisip siya kung totoong na-rape yun ng frat o baka may boyfriend naman. Napakaganda ni Kiana. Anyway, kahit tung high school pa lamang. That was what he saw on the pic. Pero hindi naman magsisinungaling ang mga yon sa kanyang ama. Mahirap ipagsinungaling ang isang nagpakapait na pangyayari sa buhay.
And Kiana's behavior quite explains it all. Ngumiti si Asher nang yumakap sa kanyang isang babae. Inakbay niya ito nang kunan sila ng litrato ng isa sa mga kasamahan nito, pero laking gulat niya nang bigla siya nitong halikan sa labi. Nagsipagdilian ang mga yon at parang nanalo sa loto. Pangiti-ngiti naman si Lucas at umiiling lamang habang nakatingin sa kanya. Asher was not able to do anything but to scratch his eyebrow and to continue with the picture taking. And they all kissed him. Ang iba sa pisngi pero ang pinakahuli matindi sa lahat. Hinalikan siya noon sa labi at hindi lang basta smack. Tahimik siya na umalis sa mga yon sa harap nila ni Lucas. Maging ito hindi nakaligtas sa ganon. You think it runs in the blood? Ang karisma natin? Tanong nito sa kanya. Yeah, idiot. Ano yan naman kaya tumawa ito? Ba't parang dismayado ka? Damn, I don't know. I feel like cheating. Naiinis bang sagot ng binata, tsaka naglakad para makaalis na. Baka ilang barangay pa lang kababaihan ang dumagsa ay mamaga ang labi niya sa halik. Kanina naman, break na kayo ni Aba? He did not answer. Ayaw niya magsalita dahil baka mamaya makapagkwento to kay Olive. He wants peace for Kiana, though he cannot hide her forever. Ayaw niya na malaman ni Ava ngayon kung sino ba ang gusto niya. Baka sa sunod na mga buwan po pwede na dahil nakapag-move on na yon. It's just a weird feeling. Look, weird feeling ha? Kanina nagtanong ka kung pwede ka magsama ng date. Ngayon, cheating naman ang sinasabi mo. Nakangiti niyang inakbayan ng pinsan. You will soon know. Hindi pa ngayon pakaidaldal mo kay Olive? Biglang humanakak si Lucas. What do you think of me, Marites? He also chuckled. I know how to deep secrets. Isa pa, alam ko naman na magkakampi si Ava at Olive, kaya bakit naman kita ipapahamak sa magkapatid? Kahit girlfriend ko si Olive, kaya kong itago ang dapat sa kanya. Sabihin mo na. Later on the plane, he just said to escape. Di na to umimik pa at umiling na lamang para nag-iisip ng kung sino ang bagong babae niya. Wala kasi itong alam na love life niya. So, sino na? Tanong ni Lucas nung nasa eroplano na sila. Asher couldn't help but laugh. Ang kulit din ng pinsan niyang to talaga eh. Akala niya makakalimot na itong magtanong. Hindi pala. Asher remained looking at his cousin, unable to decipher whether he will tell it or not. Pinsan, tila na dismayan itong sinabi. Wala ka bang tiwala sa akin? It's Kiana. Napatanga ito. Yung single mom? Tumango siya. Hindi ka ba nalilito o naguguluhan dahil sa breakup niyo ni Ava? You think matatanggap niya ang mundo mo, di ba siya ngayong na-rape? I want to try. Hindi ako naguguluhan. Matino ang utak ko. I know all of you will question me, but I am serious. Ewan ko, nababaitan ako sa kanya. Iling na lamang ng binata. Di naman sumagot si Lucas at tumango na lamang. Well, we men are fond of kind women. Malay nga naman natin. Ang mga kuya mo, okay kaya sa kanila? Nagkaguhit ang noo niya dahil doon. Wala silang pakialam sa love life ko. Hindi ko naman sila pinakailaman nang pumili sila ng babaeng aasawahin. Sa bagay, nasa lahi pa natin ang nahirapan na magkaanak. Baka mamaya hindi ka rin magkaanak, di may instant anak ka na? Hindi ako baog. Aniya kaya naman tumawa ito. Baka ako ang baog, anito. Naman kaya't siya na ang tumawa. Totoo kasing di nakabuntis si Olive. Jesus! Aniya sabay tutop sa noo. Do not dare wish to impregnate her. You might regret it now that you're having a second thought about your relationship. Payo pa niya sa pinsan. Nang sulya pa niya ito, kahit papaano'y parang sang-ayon ito sa kanya. Kita niya ang pagdadalawang isip nito kung itutuloy pa ba ang pakikipagrelasyon kay Olive. I really hate this feeling, you know? Nakakagilty kasi lalaki ako, pero ang hirap din. Tantrum is normal. Malaki ang pagmamahal ko sa kanya. Without him, I will be nothing. None of these things would matter. Utang ko sa kanya ang lahat ng ito dahil sa totoo. Insan, kung wala siyang iniwan sa akin, hindi ko alam kung paano ko naging mahirap. Ang dami kong revelations nung mawala si Dad. I was so happy-go-lucky, waldas, barumbado, and a worse person. Now I appreciated the life he had given me. I was so thankful he had worked hard for me. Maramdamin pang saan niya rito. Ganoon naman talaga, insan. Minsan talaga huli na para ipamukha sa atin ng mga bagay na dapat natin ipagpasalamat at pahalagahan. Pasalamat na lamang tayo
dahil hindi naman nauwi sa wala ang lahat bago niya na-realize? Kaya ayokong pinagsasalita ni Aba si Dad ng masama kahit wala na si Dad. Wala ka naman aasahan doon. Mana siguro yun sa tatay niyang masama ang tabas ng bunganga. That's your father-in-law. He laughed with a joke because Lucas' nose wrinkled. Pag-iisipan ko pa. Bilisan mo na. Aniyan lang para wag na itong mag-isip pa. Parang sukang-suka na talaga siya sa mga De La Peña ngayon. Naging bulag lang siguro siya noon o dahil mahal niya si Ava kaya tinanggap niyang lahat kahit hindi naman malinis ang pamilya ng ex niya. Kung ang kanyang ama mabuting ginagawa sa kapwa, taliwas naman si Frederick. It's about time that Asher must choose a woman with a good reputation and a good family background no matter how poor she is. Para naman panatag ang loob niya na magkaroon siya ng mga anak na mababait dahil may magtuturo ng magandang pag-uugali katulad ni Elora. Right, tulad ni Kiana. Napapailing na lamang si Kiana na kinuhang smartphone na nakatulugan na ng anak niya. Natagalan siya sa banyo dalang tigas ng tae niya. Di siya gaano nakakain ng tubig nitong nakaraan sa training kaya marahil constipated siya. She sat on the bed and checked her phone. Napapailing na lamang siya na makita ang history dahil may video call ito kay Asher. Hindi na online ang lalaki. Nagpalipas siya ng paninigas ng tiyan niya kaya't binuksan na muna niya ang kanyang pangmalakasang TikTok app. Dito siya naglilibang. Sa unang bungad pa lamang daig pa niya ang mahuhulog sa gilid ng kama. Nailapit pa ni Kiana ang kanyang mukha sa screen ng smartphone. Si Asher ba ang kanya nakikita kasama ng isang babae? Nakangisi? Nakangisi rin ang lalaki kaya naman pinakatitigan nito ng husto. May caption sa ibaba, "Meet my boyfie." Photo mode lang upload na content kaya pinagsaswipe niya. At laking panghilambot niya na si Asher nga. Medyo naka-side view yun. Nakatingin doon sa babaeng kayakap. Tapos ang sunod na litrato, magkahalikan na ang dalawa. Anong pangalan ng babae? Lori Madrigal. Agad niyang sinara ang gap at tilapag ang smartphone sa kama. Nahiga siya sa tabi ni Elora. There is no way she will let her child get along with that man again. Masasaktan si Elora dahil umaasa ito sa closeness ng dalawa. May nobya si Asher. At hindi po pwedeng masanay ang anak niya sa presensya ng lalaki hindi naman nila pag-aari. Kiana was silent, sitting on the glass chair. Nasa loob na sila ng building ng Royal Montenegro. Sa lobby to be precise. Naghihintay sila na dumating ang accounting para sa kanilang sahod. Ang katinang palad ko. Malakas sasabi ni Marcos kaya naman nagkatawanan sila. Yon kasi ang bumasag sa katahimikan at formal na pagkakaupo nila doon. Di pa naman sila gasino na naghihintay. Nasa 20 minutos pa lamang siguro. Maging si Violeta na nakaupo sa hindi kalayuan ay nangingiti na rin. Nakakabilib ang babae dahil kahit araw ng Sabado, napaka-dedicated sa trabaho. Malamang may extra payment din yon dahil di naman weekdays. Ikamot mo sa bulsa para hindi ka mawala ng pera. Sabi naman ni Sixto kaya't nagkatawanan ulit ang lahat. Dito sa bulsa ko, napakalaki ng ngiti ng sekretarya. Siya man ay nagkaroon din ng tunog ang tawa. Mabuti nilang at mga sinaulo ang kaibigan niya. Sumasaya siya. Parang wala rin siya sa mood magsalita. Kanina pa siya tahimik. Kahit sa bahay tahimik siya. She was badly affected by what she saw last night. Daig pa niya ang binabangungot. Hindi niya alam kung bakit naman siya apektado at para siyang ninakawan ng adrenaline dahil sa mga litrato ni Asher. Isa lang ibig sabihin kung ba't ito nararamdaman. May gusto siya sa lalaking yon. Isang bagay na sa sarili niya ay ayaw niyang tanggapin pero hindi rin naman niya may kakaila. She is jealous at di sapat ang salitang selos lang. Nagagalit siya, naiinis dahil kumakaparamdam yon sa kanya na para bang interesado at gandang-ganda sa kanya. Hindi naman pala talaga. Para siyang napahiya sa kanyang sarili ngayon. If Asher's ex was beautiful, how much more that woman she saw last night? Para yung Hollywood actress sa make-up. Parehas na nakaitim ang dalawa. Di ba si Sir Asher to? Tanong ng isa sa kaklase na si Mino. Nasa may likod na yon ang dalawa. Nasa may likod yon nakaupo. Di tumingin ang dalaga sa kaklase pero parang lumaki ang eardrums niya pagkarinig sa pangalan ni Asher. Tingin? Naman ni Ronnie. Oh, sino yung babae? Bulong nun. Patay mali siya lamang siya. Kunwari papindot-pindot sa smartphone niya.
Girlfriend niya yata to eh. Halata naman, sagot ng isa niyang kaklase. Ayaw niyang makaramdam ng pagkapahiya, pero yon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. She doesn't know why. Perhaps because her friends teased her with her boss. Not anymore. Halos maitsa ni Kiana ang aparato na bigla iyong mag-vibrate. Tapos nakita niya na tumatawag ang lalaking topic ng mga kaibigan niya. Agad niya tong pinatay. Ngit-ngit na ngit-ngit siya dahil naalala niya ang pambobola nito sa kanya. She has the right in the world to decline his call. She doesn't care if he is the boss. She can always make up some excuses anyway. Like it's not pleasing to see that the boss is calling his trainee. Ang anak niya kanina ay naghahanda ng pag-golf daw. Hinayaan na lamang niya yon na maglalagay ng damit sa bag. Pero pagka-uwi niya, ay ihilahin niya yon sa mall. Mamasyal sila para takasan si Asher. She will buy this Diana doll now. She will have her first salary. It is quite big. Baka nasa 18K ang makuha niya. Kahit mahal ang manika, bibili niya na yon dahil yon ang kanyang pangako. May pumasok na chat pagkatapos ng mag-ring ang smartphone. Hi, princess. Princess mo kulangot mo. Binabasa niyang message nito sa chathead. Are you there already? I'll pick you up later, okay? 1 p.m. I just woke up. O ano ngayon? Malamang you just woke up kasi may kasama kang babae at puyat ka. Babaero. Ngit-ngit na sobrang si Kiana pero kinikimkim niya sa sarili. Ang mga gusto niyang sabihin. She does not have the right to say anything. Wala namang sila. Pakialam niya kung mababae ito kahit 100 pa. Ang naiinis siya, may girlfriend to, tapos punta ng punta sa kanilang mag-ina. Iniisip niya kung isisin niya ba ito o hindi. Sa huli, nagdesisyon siyang isin ito at replyan. Sir, pasensya na po pero hindi po kami sasama ni Yesh sa pag-golf. Salamat po sa invitation. Yon ang kanyang reply. Masasaktan ng anak niya sa desisyon niya, lalo pat nakanda na iyon. Pero mas mainam na masaktan niyo na mas maaga kaysa tumagal pa. What? Why? Laura is expecting this to happen. Ang masasabi ko po, maghanap po kayo ng deserving na isama, sir. Deserving? I don't understand. Mahirap na pong pag-initan ako ng girlfriend niyo. Labas po ito, sir, sa professionalism natin bilang boss at empleyado. Go to the powder room. I will call you. I am tired of chatting. Okay na po, sir. Basta po tapos ng usapan tungkol dito. Wala akong girlfriend. Tila may diin ang salitang wala dahil naka all caps iyon. Walang magagalit. Hindi mapaismed. Siya. Talaga ba? Good day, sir. Thank you. Tinago na niya ang smartphone. Ayaw niyang maging bastos pero ano ba ang magagawa niya? Gusto niya lang naman umiwas sa taong di dapat tinalapitan pero mabigat. Sayang. Pwede sana silang magkaibigan pero si Asher, yung tipo ng lalaki na ipagkakait ang girlfriend sa iba, kahit kaibigan pa. At sino namang niloko niya? Hindi sila po pwede maging kaibigan dahil may gusto na siya sa lalaki. Napahilamos si Asher na muka tapos tumingin sa smartphone na hawak. Nakatayo siya sa may gilid ng kama. Wala nang chat pa si Kiana. Bakit bigla namang ayaw nang sumama nun sa kanya? Kasado na ang pag-alis nila. Malungkot si Elora. Hindi pwede na ganito. Walang pakialam si Iana na makaramdam ng anak. Oh yeah, say that, asshole. Siyempre may pakialam yon pero ayaw nang lumapit ka sa kanya. As simple as that. Wala nga akong girlfriend. Kulit mo ah. Galit na sabi niya sa smartphone habang nakatingin sa profile ni Kiana.